That is joy. No? Joy in serving Jesus. Amen? Salamat sa Panginoon. Maraming salamat, Brad, sa inyong dalawa. Nandito kayo muli. Salamat sa Panginoon. Naniwala ba kayo na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay layunin? May biblical yan. Mayroong purpose ang lahat ng bagay dito sa mundo. Kahit nga nung paglalang ng tao, ng Diyos sa tao, may purpose yun. Bakit nilalang yan? Bakit nilalang tayo? For His glory. Yan. Para maluwalhati ang Panginoon. No? So the same way, na habang tayo paikot lang ang mundo, no? Ay dapat ang tao ay mayroong pagpupuri sa Panginoon. Ang problema, paano nipurihin? So, yan po ang dakilang layunin kung bakit kayo nandito. Salamat sa Panginoon. Mamaya, I hope and I pray, mamaya paliwanagan kayo namin ng salvation. At by the way mga kapatid, yung Pastrana, yung ICBC Pastrana, Pastor Ray nag-request sa atin dito na mamaya pagkatapos natin kumain, tayo ibabati sa kanila ng 25th church anniversary ng Independent Christ Baptist Church sa Pastrana, Leyte. Yun natin, Brad. Saglit lang naman. Parang katulad ginagawa natin, nakaugalian natin. Tingin natin, salamat sa Panginoon, praying for them, same way that they are praying for us. So, ganun lang. Salamat sa Panginoon. Akong isang pasalamat sa Diyos ay nabilihan ko na ng ticket yung dalawa patong Maynila. At as part of the continuous process ng papel nila. So, I'm praying unto God for financial provision. Tulungan niyo akong manalangin na makarating sila dito financial provision para sa kanilang pag-ayos ng papel. So, I need 37,000 para sa kanilang vaccine at saka sa kanilang processing ng visa. Then pagkatapos ng ticket, so talagang very tight and ganun pa man. Kahit ganun ang nangyari, hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa sa Panginoon na mag-tithes. Kahit very tight yung pagdating sa finances, pero ang tithes ko hindi nawawala sa nandyan. Kaya kahit nag-aabono ako, at least mayroon pa rin namang funds. So, ganun lang. Actually, negative pa tayo, pero sige lang, hindi ko naman kinukuha mo ng pera sa kanilang, bigay lang ko ng bigay ng invoices. Ganun. Expenses yan eh. Kaya kami ni Pastor, nabalik-taktakan kami last week tungkol sa kasi I'm very burdened at saka pagka ang isang lingkod ng Panginoon ay burden na sa paglilingkod, hindi maganda yun. Pangit yun sa harapan ng Panginoon. So, pray nyo rin ako. Kasi hindi naman ako makapangyarihan. Sa biyaya lang din ng Panginoon ako ay So, at pangalawa ay ako'y nanalo sa kaso. Salamat sa Panginoon. Nagabahan ako talaga dahil mga mutawa yung nasa harapan ko sa online, parang talagang kakaba no? Nagsasalita sila, hindi ko rin maintindihan. Ang naintindihan ko lang doon, yung sinabi na may istikala ba itong taong ito? May ano ba yung resignation? Mayroon. Na-relieve ako doon. Kasi baka i-deny nila ba? Tapos pagkatapos naintindihan ko, nang sabi nila, itong taong ito, pa-exit, pero nalipat ng kumpanya ganito, ganyan. So, may bagong kumpanya, ganito. So, na-relieve ako doon. At kahit may bawas yung amount, okay lang sa akin. Basta kalimutan ko na sila, bubuo na ako. May objection daw sila. Sabi ko, go ahead, object, no problem. Oo, basta ibigay niyo mo ng pera para pagbigay din ako ng tithes uli. At itong church na ito, kahit pa paano mayroong funds. So, ganun lang mga kapatid. I never asked the Lord, bakit ganitong nangyari sa aking buhay? So, parang lumala yata. Oo, paano ako magka-tithes? Hindi ko question mga kapatid. Kahit anong problema, mag-tithes ka. Ganun. Kasi sa Panginoon yun. Yung tithing, hindi sa inyo yan. Sa Panginoon yan. Para sa inyo yan. Sa Panginoon. Dapat maunawaan ng mga nanampalataya yan.
10% na lang hinihingi ng Diyos. Kung doon tayo sa Hudyo, naku po, 40% ang hihingi. Oh, biblical din yun. Anyway, sa akin dito, hanggang doon lang muna tayo. Oh, siya. At sunod na blessing sa akin nung last week, last Friday ay last 2020 to 2021, nag-resign yung babae doon eh. Oo, pinaiyak din yun ng demonyo doon eh. Oo, pinaiyak din yun. Pumasok yun sa opisina ko, Brad, umiyak. Talaga, grabe. Sabi ko, demonyo talaga itong amo natin eh. Sige lang, resign ka na, gano'n. Dating kumpanya ba? Sige lang, hayaan mo na. Magtayo ka ng kumpanyang iyo. Dahil magaling ka naman eh. May knowledge ka eh, may tools ka. Oh, magtayo ka. Pag maalala mo ako, tawag ka. Gusto mo ng suporta, tulungan kita. Free of charge. Lagi kong sinasabi yan, Brad. Oo. Brad, naalala ako, last 2 weeks lang. Kasi nung nag-meeting daw sila, yung isang trabahante kasi nila, ano daw, yung tawag nito, very rude. Very rude. Yung ano ba, yung hindi road, kundi rude. Yung masama ba, rude, ano, yung arrogante, ganun. Bastos, wala sa hulog. Walang galang. Oo, walang galang. Sabi ko, hindi ka ginalang. Oo. Tapos mangyak-iyak magkwento sa akin. Kasi ang turing ko sa kanya kasi, mga kapatid. Kaya pumapasok sa akin yun. Yumayakap pa nga, Brad. Oo. I love you pa nga. Sabi ko, magalit si Mrs. ito. Oo. Kasi nga, turing ko sa kanya, kapatid talaga. Kaya sabi ko sa kanya, pabaon ko sa kanya, go and move on. Pag maalala mo ako, sabihin mo lang, tulungan kita, libre. Sabi ko sa kanya, naalala ko nga, tagal panahon eh. Kasi sabi ng amo daw niya, kasi kumpanya sarili niya, naka-tie up lang as a branch sa parent company. Kasi hindi pa siya pwedeng humiwalay. Hiwalay din siya pagdating ng panahon. So, sabi daw ng may-ari ng kumpanya isa, why not find a Filipino? Kita mo yun, Brad? Why not find a Filipino? Oo, to work with you. They can work. Oh, di sabi daw ng ayaw ko lang magbanggit ng pangalan. Oh, kasi si Satanas ipagkat-ikot. So, ganon. So, naalala ko. Kaya nga lang, hindi daw niya kayang kuhain ako doon sa lumang kumpanya. Pero sinubukan niya. Nagtanong, asan ni Sir? Hindi niya alam ba na nakalipat na ako. Paano nangyari yun? Ganito, ganyan. Nagtrabaho na. Sabi ko, nagtrabaho na ako dito. Sabi ko, tapos yun, usap kami, ganito, ganyan. Yung na-familiarize ako sa trabaho, Brad, buti na lang, may experience ako sa accounting. Oo, doon sa lumang kumpanya, junior accountant na trabaho ko eh. Sabi ko, alam ko yung trabaho yan. Reconciliation. Walang problema. Diba, ano pang ibang trabaho? Ito, BOQ, ito. Alam natin yan. Oo. Sabi ko, kasi yung lumang kumpanya, talagang trabaho lang kung trabaho, Brad, sa lumang kumpanya. Kahit hindi ko trabaho pa rin. Kasi wala kang magawa. Utusan ka, ganyan. Oo. Siyempre, marami kang problema sa buhay. So, sundin mo talaga para lang mairaos mong pamilya. Pero, ang kagandahan doon, I am gaining knowledge. Oo. I am gaining knowledge. Oo. Ngayon, dumating yung ganitong trabaho. Amen. So, salamat sa Panginoon. Kasi ahead of time, ugong na sa opisina, ay nako, ilang buwan na lang kaya tayo, ganito dami. Pero kinakabahan din ako. So, kung galingwahin ng mga kasamahan ko sa trabaho ba, kasi nakita ko may problema. Oo, sabi ko, ito long term ito. Lord, saan ko ilagay? Sabi ko naman ng isang kasama ko, Ares, you will go back to street. Go back to street? Pulutin ako sa daanan na lang, kalsada. Sabi ko, parating dito pamilya ko. Oo, ganito ganyan. Pero ako ay naniwala na hindi ako bayan ng Panginoon. Ahead of time noon, lang tumawag ito. Tapos, ang sabi pa nitong kaso sa akin, competitor. Hala, sige. Sabi ko, sige. Oo. Ano bang remedyo? Tinawagan ko yung isa. Sabi ko sa akin, ano bang kumpanya mo? Industrial. Backup plan. May backup plan. Sabihin ng Panginoon, kung anong mangyari, worst to worst, ang sabi sa akin ng HR doon, Ares, worst to worst, we are with you, brother.
Don't worry. Saudi yan, bro. Sorry. Ay, salamat sa Panginoon. Pinapakita lang sa akin na talagang dapat, Aris, huwag kang mag-worry. Patuloy ka lang maglilingkod. Oo, patuloy ka lang. Sabi ni Pastor Ray, walang ibang magpakita ng lakas ng loob dyan sa pananampalataya kundi ikaw dahil pastor ka. Oo, remember thy calling. Ang bihirang calling talaga no? Oo. Ilang, I cannot understand sometimes, but I know and I believe that God will show me understanding ng panahon. Yun lang ang lagi kong pinapanalangin, Lord, talagang I am disappointed. Yun ang topic natin. No? I am disappointed. Pero ano kaya ang mas malalim pa? Baka ang Diyos ay disappointed. Yun ang mangyayari. Yan ang mahirap. Pag ang Diyos ang disappointed, kaysa tayo ang disappointed, pag ang Diyos ang disappointed, naku po. Sabi ko nga, napag-isip-isip ko, pag ako'y disappointed, pero mas disappointed ang Panginoon sa akin, yon ang inaalala ko So yan ang blessings, may mga pagsubok, but there is also blessings. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Talagang God is really a God of mercy. Mahabagin ng Diyos, mga kapatid. Kahit sutil tayo, mahabagin talaga ang Diyos. Nakita ko na talaga. Oo. So, I do believe the Word of God is alive. Buhay ang salita ng Panginoon. At yan, ang salitang ng Panginoon na yan ay kikilos at kikilos sa bawat mananampalataya. Amen? Let us stand and let us open the Bible, Brad. Buksan mo muna ang makapangyarihang salita ng Panginoon. In the book of, salita nating basahin iyan, Psalm chapter 73 verses 1 to 17. Psalm chapter 73 verses 1 to 17. Just give me some minutes, mga kapatid, sa preaching natin today. Hindi ko mahaba. Psalm chapter 73 verses 1 to 17. Salita nating basahin. Unahan ko sa verse 1 and then sunod kayo and then pagdating sa 17 sabay-sabay natin basahin. Nandiyan hawak ba kayo, mga kapatid? A psalm of Asaph, not by King David but Asaph. Truly, God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. But as for me, my faith was gone, my steps have well nigh slipped. And verse 3, for I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked. For there are demands in death, but their strength is firm. Verse 5, they are not in trouble as other men, neither are they plagued like other men. Therefore, pride has them about as a chain, violence covered them as a garment. Verse 7, their eyes stand out with fatness, they have more than heart could wish. Verse 8, They are corrupt and speak wickedly concerning oppression. They speak lawfully. verse 9, they set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth. Therefore, the people return hither, and waters of the full flock are around them. Verse 11, and they say, how doth God know? And is there knowledge in the Most High? Behold, these are the ungodly who prosper in the world, they increase in riches. Verse 13, verily I have cleansed my heart in vain, and washed my hands in innocency. For all the day long have I been late, and chastened every morning. Verse 15, if I say I will speak thus, behold, I should offend against the generation of the children. When I thought it was too painful for me. Verse 17, until I went into the sanctuary of God, then understood I their end. Let us pray.
Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Disappointments happens always in our lives, in our daily lives, oh God. But, oh Father, this is foolishness, oh Lord, before thee. Patawad, O Diyos, sa mga kahinaan at pagkakasala namin sa aming mga pagkukulang. We are disappointed, but, O Lord, it matters when you are disappointed on us, O God. Panginoon, patuloy mo kaming i-revive. Patuloy mo kaming gabayan. Bless us with thy words. In all these things, we thank you. In the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Upo na kayo mga kapatid. Disappointment. Sabi dyan, disappointment in some forms haunts us almost every day. So po yan, yung mga kabiguan sa buhay natin. Bakit nga ba nangyayari yung mga kabiguan sa buhay natin? Minsan, tatanungin pa natin ang Diyos. Oy, kapatid, huwag mong tanungin ang Diyos. Kasi ang sanhi ng lahat kung bakit nakadalit-silitsi itong mundo, mayroong ganyan. Dahil yun sa kasalanan. Kung hindi dahil sa kasalanan, wala namang ganyang mangyari. Doon sa Garden of Eden, sabi nga doon, when God created man, the last creation of God in the Bible, in the beginning, doon sa Book of Genesis chapter 1, ang word na ginamit doon ng Diyos, when God created man in the 6th day, ang word ng Diyos agad doon, and it was very good. Sa ibang creation, it was good. Pero nung tao na ang na-create ng Diyos, it was very good. Kasi, ang tao, yun din yung magbigay ng luwalhati sa Panginoon. So, di ba? Ganun yun. Ikaw daw, bigyan ako ng isang bagay na ang saya-saya ng aking puso na magbigay sa iyo. Tapos, ang balik mo sa akin ay pagtutuya. Abay, ang tawag ko sa iyo ay ingrato. Tama ho ba? Magagalit pa ako sa iyo. Parang ganun lang yan eh. Ganun ang Diyos, mga kapatid. When God blessed you, bless each and every one of us, tapos ang balik lang natin sa Panginoon ay parang pagtutuya lamang. Kaya minsan si Asaph ay nainggit na sa kapitbahay niya. Wala man lang, yung mata na ang tabaan na lang ng mata. Siguro ang daming pira nun. Di ba? Doon binasa natin kanina. Their eyes shows fatness. Oo. Talagang, alam mo naman na wicked yung taong yan. Wala pa ngang regard sa Panginoon yan. Walang respeto sa Diyos. Sabihin pa nga niya, who is God? Gaganon pa yan minsan. Pero, bakit namamayagpag yung mga yan? Tapos samantalang ikaw ay talagang bihira. Sa biyayan lang daw ng Panginoon. Sabihin ng iba. Maingit ka. Brad, magagalit kayo sa... Huwag na manawa na magalit kayo sa Panginoon. Lord, binanala mo ba kami dito para pahirapan? Yung bilya namin, may mga ok-ok dyan o yung cockroach na yan. Mga tawag niyan sa Tagalog, Brad. Ipis. Pampihira. Parang ganun. May mga surot pa, mga kapatid. Mga vampira ang tawag naman din dito eh. Oo, sabi ni Brother Limuel, Pastor, may vampira. Sabi ko, ganun ba? The blood-sucking animal. Oo, blood-sucking. Totoo naman, Brad eh. Oo, di ba? Talaga naman. Disappoint ka talaga. Ako, ayoko lang sabihin sa inyo, I am very disappointed for a one man in my life. Talaga naman. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Saan ba kami nagkulang ng mama mo? So, sige lang.
Wala na kaming magawa kung yan ang gusto mo. Pag-pray nyo na lang. Mga problema ng mga pastor, mga anak nila. Ano kayang problema doon, bro? Bakit ang problema ng mga pastor, mga anak nila? Naglingkod naman tayo sa Panginoon. Nagpapagal ako sa Panginoon. And look at what happened to my own family. Sabi nga. Oo, talaga naman. Ang problema ng mga pastor, mga anak nila. Saway. Biyaya na lang ng Panginoon. Sabi ko, pag hindi kakatayan ng Panginoon, biyaya ng Diyos yan. Oo, talaga naman. O sige. I am disappointed of you. You are a disappointment to your father. Sabi ko, wala kang suporta matatanggap sa akin. Pero kung magpatuloy ka sa pag-aaral, sige, tahan kita. Pero kung ganyan ka, wala kang suporta. Yeah. So, disappointment. Very disappointed. Pero inisip po mga kapatid, paano kaya kung ang Diyos disappointed sa akin? Yun ang mahirap. Pag ang Diyos ay disappointed na sa inyo or sa atin. For what? A rebellious heart. Ang disappointment kaya mga kapatid, yun yung mga bagay na sometimes hindi mo ma-meet yung expectations mo. Yung gusto mo ba? The way you want it, hindi nangyayari. Pambihira, nakaka-disappoint yun. Talagang para bang binagsakan ka na ng mundo. Parang taong yan, no? Kulang na lang mag-suicide. So, recently, yung babae, 3 anak niya, dinamay pa niya, sinilaban niya mga anak niya, namatay tuloy. Ang mahirap nun, yung mga bata, buhay pa, nadala pa sa ospital. Kapag sabi pa ng isa binuhusan daw sila ng gas ng nanay nila Yung nanay naman, buhay din nung dinala sa ospital. Kalaunan, namatay din siya. Anong meron doon? Disappointed kayo sa asawa niya, bro? Pulis yung asawa niya. Precious. Sabi ko, ang pulis kasi, bro, matulis yan. Sa ang istasyon, may miss. Pastor, huwag kang salitaan ganyan, ha? Nahusgahan mo na. Mayroon kong kapatid na pulis. So, hearsay naman yun sa akin, bro. Ang nagsalita nun, si Babalo Sabi ni Agot Isidro, si Dolphy naman, tumago lang doon sa maraming, kadamitan. Kita yung movie na yan. Panahon ninyo yun Oo. Sa aming mga millennial, hindi na nangyari yun. Pastor, parang hindi ka tiguang matanda ka na, Pastor. Parang kaedad mo si Dolphy. Kasi sabi ni Babalo, ang pulis, matulis. Kahit sa ang stasyon, may bisis. Sabi ko, yun. Napakomment ako doon Binas tuloy ako. Ang sabi ba naman, bakit mo hinusgahan ng tao? Yun pala, ang problema, baka daw hindi daw ang pulis ang may problema. Yung biyanan, bro, ang may problema. Ang biyanan daw. Oo. Kaya sa mga bantayan yung mga biyanan ninyo. Kayo, bumukod kayo. Pag nag-asawa kayo, mga kapatid, Pastor, may mga asawa na kami. Okay. Bantayan yung mga biyanan ninyo, Parang ganun. Hindi naman lahat. May mga biyanan na mababa. Siguro yung biyanan na yun hindi medyo bihira. Depressed ang babae, sinilaban yung mga bata. Kamuang-muang. Siya na lang sana yung sinilaban ng sarili niya. Mag-suicide pa siya na lang, pero hindi. Alam niyo mga kapatid, sino nagbigay sa inyo ng buhay? Ikaw ba? Ang Diyos ang nagbigay niyan. Alam mo ba ang kapangyarihan na ginamit ng Diyos diyan? The breath in His nostrils. That is the breath of life. Kaya ang buhay ng tao, hindi iyo yan pagbihira.
nagbigay niyan? Sabi nga doon sa Book of Job, God gave it, God take it away. Dapat ang Diyos ang nagbigay niyan. Yan din ako. Ang Diyos din ang kukuha ng buhay mo. Kaya nga, ang sabi doon sa Book of Hebrews, and it is appointed unto man once to die, after this the judgment. Mayroong naka-appoint na panahon sa isa't isa kung kailan ka mamatay. Huwag mong kuhain ng sarili mong buhay sa magitan yung makamay. Nandoon din sa Book of Ecclesiastes na yung suicide ay hindi yan ini-encourage ng Panginoon. Kasi nga hindi ikaw ang nagbigay ng buhay mo, kundi ang Diyos ang nagbigay sa iyo niya. O, ang Diyos ang nagbigay sa iyo niya. O, ang 3 bata, sinilaban. Kasayang. Eh kung may piloto doon, o kung may pastor doon, abay, pinigilan mo. Kita ninyo? Tapos itong asawa ng lalaki, hugas kamay, as if very noble, very clean. Pambihira, police na ko, alam ko na. Gagamitin ang authority niyan para pag hindi mo ko sagutin, babarilin kita. Gaganon lang yung iba, no? Bihira. Police talaga, no? Ang misis daw ng mga police ang baril. Kaya ganun sila makayakap doon. Misis daw niya. May nagsabi sa akin kung may nagsabi kay Lemuel na tungkol sa siya na sabi, sana ikaw na lang inasawa ko. Mayroon nagsabi sa akin yan ba? Oo, sabi ko, ano nangyari? Ako, ito si ano, ganito ganyan. Sinaktan din naman. Kawawa ka naman. Oo. Mayroon ganun eh. Kaya pag naghanap kayo ng asawa, Brad, sinong mga binata dito? Wala naman binata ito, Pastor. Purot mga binat na bata ito mga ito eh. So, pag nag-asawa kayo ha, mga babae. Si Glyza, mayroon na ba sister? Wala pa? Searching. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? 24? Huwag mong sayangin ang buhay mo, sister. Pag-pray natin. Gusto mo, Pastor? Gusto mo maging pastor's wife? Ayaw mo maging pastor's wife? Talaga naman. Marami tayong pastor. Okay? Talaga naman. Disappointment. Sometimes, pagdating sa disappointment, we are playing game. Alam niyo ba yun? Pagka disappointed ka na, gusto mo may masisisi. may tuturo. Parang si Toby Chanko lang kaya ang alyansa natalo. Ganito, ganyan. Turuan na. Ganito, ganyan. Ang gusto ng tao magtuturo para may maituro lang ba? Parang doon lang sa Garden of Eden eh. Where art thou? Ay, nagtago kami. Ganito. Sino nagsabi sa'yo? Sino nag-utos sa'yo kumain? Alam na ng Diyos eh. Alam naman ng Diyos eh. Kaya nagturoan na. Sabi ba naman ni Adam, itong babaeng binigay mo sa akin, babae pa talagang tawag. Hindi man sinabi, yung sweetheart ko, ganito, ganyan. Orangihan ko talaga, yung love ko talaga, Lord, ay talagang nagbigay sa akin. Hindi. Ang sabi agad niya, yung babae na binigay mo sa akin. Brad, pag magalit talaga yung tao, babae ng tawag, you know? Parang ako lang ba? Galit ako. Yung anak mo, sabi ba na, minsan sabi ko, yung anak mo talaga na yan, wala na. Sabi naman na sa, bakit? Hindi mo ba anak yan? Anak mo rin yan na. Oo nga naman, kalimutan ko Oo, anak ko rin pala yun. Oo. Mayroon ganyan mga kapatid. Pag nagturoan na, tinan mo, yung babae na binigay mo sa akin, pinakain ako ng mansanas. Kumain ka naman. Ganon. Di lingon na naman si ito na naman si iba. Hindi. Ito. Tinuro niya si Satanas na talaga ba? kaya pag may problema kayo mga kapatid, si Satanas ituro niyo. Si Satanas ituturo niyo.
Oh, sabihin naman sa tarito naman si Aris, yan. Ayan ka na naman ha, titirahin kita mamaya. Gaganon naman sa tanan siguro na. Lagi mo lang ako tinitira. Oo. Discouragement. Ma-discourage ka mga kapatid. Ma-depress ka. Magalit ka na. Mapahiya pa. Ano ba yung bitterness? Bitterness na. Parang pait na ang paningin mo ba? Parang ang palaya na ba? Sabihin lang sa mga pait, sinasama mag-toothbrush ka para mawala yung pait sa bibig mo. Oh, minsan pait naman talaga pag hindi ka mag-toothbrush. Oo. Oo. Pag ganun ko, pait ah. Toothbrush ka? Oh, naamoy ko ng sarili ko eh. Kaya minsan magugulat ka pag ang isang tao niregaluhan ka ng mouthwash. Abay, mag-isip ka na kapatid. Inuunsulto mo ba ako? Bakit? Ba't mouthwash ang binigay mo sa akin? Talaga naman. Disappointment. If disappointment dominates our thoughts, then we become one. Negative. Mag-negatibo ka na. Malungkutin. Grumpy. Grumpy, irritable. Pareho lang yan. Hot-minded. At yung iba, worse to worse. Yung sinabi natin kanina, going suicide. Mayroong ganyan. Pag disappointed ka. Pero tao ka. Ang isipin natin yung disappointment ng Diyos sa buhay natin. Disappointed ka. Kaya maapiktado ng paglilingkod mo sa Panginoon. Disappointed ka sa mga bagay na kapaligid sa iyo. Kaya magiging ang church ngayon, baka pwede mo nang pabayaan yan, pero hindi mo alam na may mas disappointed pa sa iyo sa buhay mo. At yan ang Diyos. Oh. Now, how you are going to deal with disappointment in respect to God's view. How to deal disappointment in a godly manner. How to deal disappointment through the Word of God. Biblical ba yan, Pastor? Na may disappointed ang Diyos sa buhay natin? Opo. Biblical yan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Sabi nga, kung hindi man ngayon ang panahon na para sa'yo. Oh. Huwag mawawalan. Asa, ito to eh. Panahon talaga nila yung mga awitin na yan. Huwag kang mag-isip mga kapatid. Kanta na naman yung pastor, huwag kang mag-isip. Ng ano pa man. Ano ba naman yan? Ano ba mabanggit natin na hindi yung awitin? Oo. God is a God of hope. Sa Biblia, kapatid, God is a loving God. God is a God of restoration. God is a God of forgiveness. Do not lose hope. Do not lose your sight sa Panginoon dahil ang Diyos ay mapagpatawad. Mapagbiyaya yan mga kapatid. Kung ikaw man ay may kabiguan, huwag na manawa sa pag-ibig. Kasi pag ang pag-ibig ang magbigay sa iyo ng kabiguan, mga kapatid, talagang grabe. Bakit, Pastor? Naranasan mo ba yan? Hindi ko naranasan din ba? Kasi straight akong pagkatao. Pag sinasabing gano'n naman, sa tawang asawa ko, yan ka na naman eh. Oo, gaganon yan eh. Huwag kang maingay dyan. Mahalata tayo. Mahalata tayo eh. Imbis sabi nila, bait-bait ko eh, lalabas tuloy na, pastor pala, wala pala sa hulog yan noon eh. Noon yan. Hindi yan ngayon. Pero kung ngayon yan, abay, tali mo na ako sa puno ng, sa puno ng kamatis, brad. Okay, puno ng sili. Sabi ko daw, pag sa sili, sabi ko daw, totoo ba yan, Brad, na pag nagbagyo daw doon, ganito, ganyan, tinatali nila, hindi yung bahay, yung puno daw ng sili. Oo. Bahala nang malarot yung bahay dyan, matanggal na, basta kaya ang puno ng sili, hindi yan mawala. Oo. Ganun daw yun eh. Bakit, Pastor? Alam mo? Siyempre, yung bayaw ko, Bicolano eh. Bicolano eh. Talaga naman.
Ang katotohanan mga kapatid, ang buhay ng tao ay puno ng kabiguan. Puno ng kabiguan yan. Pero ayaw ng Diyos na mantili ka dyan. Alright? Ayaw ng Diyos na manatili ka dyan. Doon pa lang sa Garden of Eden, alam na ng Diyos na mabibigo siya. Kaya hindi siya nagdudwell doon. Ang ginawa niya, gumawa na siya ng backup plan. Na kung sakali mag-failure ang tao, alam na. Okay? Nung mag-failure ang tao, mayroon ng plano even before the foundation of the world. Nakita na ng Diyos yan eh. Gagawa ba ako ng tao eh? Ng Diyos. Okay? Sovereignty ng Diyos yan eh. So, I am that who I am yan eh, sabi. So, pag ginawa ng tao, nakita na rin niya eh. Kumbira. Talagang pag gumawa ko ng tao ngayon sa mundo, fail eh. Huwag na lang. Gaganon pa ang Diyos? Hindi. So, kaya nga mayroon siyang plano. Panapat ba sa problema? And that is the death of the Lord. Amen? Ganon yan. Ayaw ng Diyos na manatili ka dyan. Ang gusto ng Diyos, magagamit ka sa kalwalatian niya. Kaya magpatuloy ka. Aris, sabi nga. Ano yung pinaplano mong titigil ka na? Ha? Pag tigil mo, langit ka na. Yun ang mahirap. Ang bihira. Imbis na marami pang kaluluwang maligtas, wala. Saan si pastor? Namatay na akalan kahapon. Pambihira. So, patawad sa pangipatawarin na po. Sa mabubwisit ka din, no? Ng mga daming mga problema, marami kang utang. Grabe. Parang dumating na si Judith. Si Judith ay Judith na ba? Bayaran. Dumating din si Jonah. Puro mga bagyo to Si Jonah. Jonah, magbayad ka na. Talagang ganun ang buhay. Puno ng saya. Talaga naman. Saya talaga, pastor. That is why God, the Father, sent His only begotten Son. Pinadala niya si Jesus Christ to take away the punishment for our disappointing behavior due to sins. Dahil sa kasalanan ng lahat ng yan Because of sins, mga kapatid, because of the sin. Because of the fall of man. Kaya, nagkaroon ng problema. Yet, the Lord ay hindi tayo pinabayaan. He sent His only begotten Son to take away that burden, to take away that disappointment. Mga kapatid, that when we face before the Lord, mga kapatid, we are good enough to stand before God in His holy place. Ganun yun. Para makatayo tayo sa harapan ng Panginoon. Dahil kung tayo lamang ang babasihan natin ang mga sarili natin, pagharap sa Panginoon, wala yan. Laglag ka, kapatid. Kailangan mong tagapagligtas. Now, how to deal that disappointment? When do you disappoint God? Paano natin trabahuin yan? Paano natin i-deal yung mga yan? Paano natin gawin? When we disappoint God. Pastor, bakit nga ba naiinis ang Diyos? Bakit nga nagagalit ang Diyos? Bakit na-disappointed? Bakit nabibigo ang Diyos sa atin? Because of number one, wickedness. Because of our wickedness. Ang Israelites, kaya nagagalit ang Diyos because of their wickedness. Ang Diyos kaya nagagalit sa atin, na-disappoint ang Diyos sa mga mananampalataya because of our wickedness. Because of our wickedness. Kaya nga sabi doon sa Genesis 6:5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth. Matindi na kaya sa panahon ni Noah? Alam niyo ba ang pinakamasaklap na ginawa ng mga tao sa panahon ni Noah? Ang mga fallen angel, mga kapatid, na asawa ang mga daughters of man. Kaya may mga malaking mama Ang fallen angels ba? The sons of God ang tawag noon. Ang mga angels yan, sons of God ang tawag yan. Nung na-fall sila dito sa lupa,
Brad, pinangasawa ang anak ng tao. Kaya talagang galit na galit ang Diyos. O, wala nang imagination na iba kundi kasamaan. Kaya nung ang sabi ng Diyos, oh, Noah, gagawa ka ng arko, ganito, ganyan, gopher wood, ganito, ganyan, ganyan. For the eyes of, for the wickedness of man, nakarating na sa akin. Oh, sabi naman, napatunayan lang talaga. Bakit? Because there are only 8 souls na ligtas, mga kapatid, at that time. 8 kaluluwa lang. Ibig sabihin, masama lahat ng mga tao na doon. Oh, si Noah, asawa niya, walang pangalan. Si Shem at ang asawa niya, walang pangalan. Si Japhet, ang asawa niya, walang pangalan. Si Ham, ang asawa niya, pangalan. Si Ham naman, si Lahis, talaga naman. Oh, ano nangyari? 8 souls, 8 kaluluwa lamang. Kaya ang imagination ng mga tao, puro kasamaan. Nung gumawa si Moses ng arka, ang sabi ng mga tao, nababaliw ka na. Bakit? Ano ba yung rain? Ano ba yung rain? Ulan. Walang ulan. Hamog lang meron. Hamog lang meron. Sapat na sa amin, makaligo kami sa hamog lang. Pero okay lang ba sa inyo? Maligo ng ganito lang. Pag taglamig. Ganun. Ganun. Pag naligo, diretso tubig dun sa likod ba? Hindi dito. Grabe no, ligo ka na nun. Paano ka rin maligo ng isang tabo lang na tubig? Oh, nagawa ni Raisa yan. Kilala ni Raisa? Nagawa ni Raisa yan. Paano ka maligo ng isang tabong tubig? Aba, nakaligo nga naman siya. Kasi hindi namin kaya yan ni Brother Lemuel. Oh, kailangan maraming tubig talaga eh. Kaya reklamo yung Bangladesh dyan. Yung kwarto na yan dyan, pag grabe daw tubig na na konsumo Hindi alam na hindi nila alam na pag naligo kami ni Lemuel, tapos inano yung tubig para mapunuan, nakalimutan namin, pumasok na kami doon. Pagbalik namin, tulo pa rin ng tulo. Sabi ko, nakalimutan mo, tulo na tulo. Kaya reklamo yan, yung kwartong yan. Grabe daw. Ilan ba kayong pamilya dyan? Sabi ko talaga naman. Hindi, kalimutan lang namin. Oo. Grabe mga kapatid. Oo. Grabe ka maligo dyan. Dami nga ng tubig do. Init-init nga parang impyerno eh. Oo, pag tag-init. Kapatid, anong nangyari? And God repented. Talaga mo nagsisi ang Panginoon, no? Nagsisi ba talaga Diyos dyan? Hindi. Hindi siya nagsisi, Yung word na repented dyan, nalungkot yan, na ginawa ng tao. Kakalungkot. Kapatid, pag disappointed ang Diyos sa iyo, malulungkot talaga yan. Sino bang malulugod? Sa ating mga mananampalataya, if we are stubborn, malulugod ba ang Diyos dyan? Hindi Sa buhay mo ngayon, i-evaluate mo raw, talaga bang nalulugod ang Diyos sa akin? Mas inuuna ko pang sarili ko kaysa Diyos Tapos sabihin mo, blessings ng Diyos. Ano ka binless ng Diyos? Na hindi ka naman tapat. Hindi ka nga tapat sa pagbibigay. Kaya nga ako, naiinggit na ako si iba Hindi nagbibigay itong tao. Hindi tapat sa pagbibigay, pero parang bless yata. Samantalang ako, nagbibigay ako ng tithes and offering, parang hindi ako blessed. Parang ganun, paano yun pagkaganyan na ang pumasok sa aking isipan? Lord, ito si hindi naman nagtatights yan 5 real nga lang binibigay nin. Tapos ngayon, parang blessed siya. Ako, mag-ingat ka kapatid, baka mamaya demonyo ang nag-bless sa'yo niyan. Paano mo sabihin na binibless ka ng Diyos? Tapos pagdating sa tithes and offering mo, hindi ka nagbibigay ka 5 real. Let's be realistic, brethren. Kasi alam ko yan Kasi kung tapat lang tayo magbibigay ng ating tithes and offering, kapatid, hindi ako, asan Brother Andy? Kapatid, mayroon akong invoice doon. Tinatago-tago ko, ibibigay ko. 2,900 reals. Inabono. Talagang disappointed.
Oo. Kaya sabi ko ni Pastor Ray, tigil na siguro ako, Pastor. Bakit? It will grieve the heart of God. And the Lord said, I will destroy. So, nangyari nga naman. Ang paglipol ng mundo sa magitan ng tubig. Grabe, no? Wickedness and evil of any kind disappoint God. Oh, alin pang gusto niyo? Pinagpala ka sa tingin mo. Marami kang pera, marami kang tinatangkilik, pero hindi ka naman ligtas. Aber, ang gusto mo, katulad ka ni sinong mayaman dito sa mundo? Elon Musk. Oh, sige. Ganun ka kayaman. Wala ka namang kaligtasan. Anong pakinabang niyan? Pag ikaw ba'y namatay, daladalahin mo ba yung pera mo doon sa kabilang dako? Sa kabilang mundo? Sa kabilang buhay? Wala. Hindi mo dadala yan. Binless ka ng Diyos. Kung may pagkakataon kang magbigay, magbigay ka. Kung may pagkakataon kang magbigay sa Panginoon, huwag niyo ibigay dahil andito yung pastor niyo mukhang pera. Huwag niyo isipin yan. Forget about me. Even I die, I don't care. Just give unto the Lord para makaikot itong church natin. Nagbibigay tayo ng love gift kay Pastor Ray. Nagsusuportahan tayo ng mission. 10 missionaries ang sinuportahan natin monthly. Kinuha ko sa funds ko. Then ayaw kong matigil ang kanilang trabaho. 10 missionary, mga kapatid. This church, even if it is mission, ang term ng church na ito, hindi ito mission church eh. Church ito, existed already. Ang hiningi ko kay Pastor Ray, authority sa church na ito. Hindi ito mission. This is a church already. This is an adopted church of Pastrana. Oh. Suporta tayo ng mission, mga kapatid. 10 missionary ang sinuportahan natin. Isa sa Taiwan, isa sa Bangladesh. Tingnan mo yung puso ng church na ito. Nagsuporta tayo. Yung mga Bangladesh dyan nasa baba na minsan iniisip natin kung malang mga utak itong mga ito. Pero yeah, this church supported that place that para may maligtas sa mga yan. Alam niyo ba yun? Mayroon tayong isang pastor doon, missionary, Pastor Joel Makasling. Sinusuportahan natin. Sa Bangladesh siya nagmimisyon. 2 sa Indonesia. Si Pastor Roy Lisegis. Oh. At saka yung isa, sino yun? Basta 2 yun sila saan. Si Pastor Jezreel Tendero. Isa sa Botswana. Alam niyo sa Botswana? Botswana sa Africa. May pagmamahal ang church na ito na yung mga itim na nandoon magkaroon ng kaligtasan. 2, isa sa Cambodia. Mga Hinduism nandoon, mga ano bang Diyos na doon? Mga Buddha. Pero may puso ang church na ito na may maligtas doon. 2 sa Vietnam. Yung mga Vietcong ngayon. Bakit tayo magsusuporta para maligtas ang mga yan? Tapos, isa sa Tanzania. Suportahan natin para magkaroon ng kaligtasan sila. At may dagdag pa. Oh, may dagdag tayo. Ayaw kong matigil ang kanilang works. May maligtas. That in the end, these people na maligtas doon will be credited to us. Okay? Ganun yun. So, ang baka nag-isip kayo na itong church na ito, dead church. No. This is an alive church. Buhay to, ang church na ito. That is why I am encouraging everybody. We will serve the Lord and we will support them. Just be faithful unto God. Tingnan nyo. Pagdating ba sa pagbibigay, pwede nyo bang questionin ang Diyos? Ang Diyos, God, is deserve the best sa ating pagbibigay.
And He demanded it because it is a command that we will give. Oh, we will give. God deserves the best and He demanded the best. In Malachi 1:8, and if ye offer the blind for sacrifice, yung mag-offer ka ba na ang tupa, may multa, or marumi, ba, ganito, ganun, ayaw ng Diyos yan. Yung mga pilay, ganito, ganun, ba may kwento nga dyan, tungkol sa pilay na yan? Kasi ayaw ng hari na i-operan mo siya ng wala sa hulog. Ayaw ng Diyos na mag-offer ka ng 5 real. Ang sweldo mo, 10,000 naman, bakit 5 real ang binibigay mo sa Panginoon? Pambihira. Hindi, kasi si pastor yan, ganito, ganun. Kalimutan niyo ako, mga kapatid. Kalimutan niyo ako. Kahit mamatay ako sa gutom, okay lang, walang problema. Isipin yung Diyos, pagbibigay niyo. Magbigay kayo ng 5 real, may punit pa. O yung tape, kasi punit nga. Yan pa ibigay. Kasi yung mga hagtik na mga pera, yung mga mga malinis na pera tinatabi. Pero yung mga blind animal, yung mga malabang pera na mga pirang mukha, ganito ganyan, yun ang ibigay. Pambira. Malulugod kaya ang Diyos niyan? Kaya ang pastor nyo, abono ng abono. Hindi kaya ni Brother Eli at saka ni Sister Jen na palagi na lang silang mag-o-offering at tithes. No, brother? Tulungan natin mga kapatid. Church na ito. Basta pagdating ng October, salita na ako sa pulpito, pag abono pa rin ako ng abono, tigil tayo. Galit si Pastor Jen. Huwag mong sabihin yan sa pulpit kasi si Satanas paikot-ikot. Mag-ingat ka. Pastor, nabitawan ko na eh. Sabi ko, pagka kasi brethren, please understand. We are all OFW here. Do not tell me that you don't have wages. Sa Pilipinas, napakatapat nilang magbigay ng tithes. Kahit nga ang trabaho nila, medyo paano-ano pa eh. Oh, tayo, mga OFW tayo. Sabi ko nga ni Pastor, OFW itong mga to eh. Sabihin lang yan, Pastor, may trabaho ako sa Friday. Tapos wala na, hindi mo na makita. Yari ka. Pastor, hindi applicable yung ano mo. Oh, dito, ang mga OFW, kailangan mong suyuin, ganito, ganyan. Oh, ganyan talaga. Otherwise, iiwanan ka nun eh. Ngayon, pag nagpe-preach ka ng masakit about tithings, hindi ka na babalikan yan. O, pag may nanatili pa dito, pag nag-preach ako ng tithings, at bumalik kayo, blessings yan. Believe me. Preach the truth. Masaktan ang masaktan, magalit sila sa pagmumukha mo. O, yun naman ang ano ko eh, magagalit ang mga kapatiran mo. Baka may pagkanulo na ako ng mga membro dito, Pastor. Ano mga kapatid? Oh, huwag kayong maging tapat sa akin. Tapat kayo sa Panginoon dapat. Oo, yan ang encouragement ko. And you will see how God will bless you. I am the living testimony of it. I am the living testimony. So, hirap man ako, pero sige lang. Ang Diyos ay pagpapalain din. Oh, pag ayaw nang magbigay, yung you withhold of your best to God, ayaw ng Diyos yan. Nagagalit ang Diyos dyan. Sabi nga dyan, no? Bigyan mo rin yung gobernador, yung hari, ng kanyang klaseng pagbibigay. Di ba kayo pugutan ka ng ulo niyan? Oh, yung gobernador, yung mga hari, bigyan mo ng tira-tira o ano man, pugutan, magagalit sa'yo yan. Hari ako, tapos gano'n ang treatment mo sa akin? Anong tingin mo sa akin? Patay gutom? Patay gutom ba tingin niyo sa pastor dito? Ang pagbibigay ninyo sa misyon na punta yan. Oh. Tapos pagkain natin dito. Masarap ko yung pagkain natin eh. Bakit? Baka i-impeach niyo ako eh. Maging Sara Duterte ako eh. Oh.
Brethren, we disappoint God when we withhold our best from Him. We disappoint God when we do not give unto God His portion. His portion. His portion. Portion niya yan. Sa Kanya yan. Pagpalain naman kayo ng Panginoon pagdating niya. Bakit niniwala kayo? Pag nagbigay kayo, walang pagpapala? Yung iba nga nagbibigay, Lord, tingnan mo si Jacob. Ang sabi ni Jacob, ha? Lord, if you will bless me, if you will multiply me, oh, yung mga banggitan niya ba? Oh, magbibigay ako. Kita mo si Job? Nag-expect na ng kapalit. Buti, hindi pinatulan ng Diyos yun eh. Hindi pinatulan ng Diyos yun. Dahil ahead of time, Diyos, ang God, ang Diyos ay nangako na sa Kanya. In the name of Abraham, na pagpalain niya ang mga anak niya. May covenant na ang Diyos niyan. O Pastor, bakit ginawa ni Jacob yun? Tapos pinagpala nga naman siya. Does it mean na pinatulan ng Diyos yung gusto niya? Lord, magbigay ako? Mag-multiply? Kung pagpalain mo ako, hindi yun ang nangyari ha. Pagka kayo magkamali, mag-isip ng ganyan. Hindi ganyan ang understanding dyan. Oo. Akala ng iba, bribery yun. Ginamit ng iba eh. Pastor, mayroon dito sinabi. Si Jacob, ang sabi niya, Lord, pagpalain mo ako, magbigay ako. So, hindi yung magbigay ako para pagpalain mo ako. Hindi. Ang pagsabi niya, pagpapalain mo ako, magbigay ako. Mag-offer ako. Pero hindi naman ganun nangyari. The blessings to Jacob is already given even ahead of time. Ganyan ang prinsipyo ng pagbibigay. Huwag niyong isipin na ikaw ay mawalan. Pag nagbigay ka sa Diyos, problema na ng Diyos yon, paano ka buhayin niya. Magbigay ka lang sa Diyos, problema na ng Diyos yan kung paano ka niya isosustinar. Ako, pag nagbigay ako, Lord, this is my tithes, patawarin niyo po ako. Minsan, ganito ang puso ko, ganito, ito tithes ko. I give into the hand of God kung paano niya ako pagkakainin. Sabi ko sa ako, mga matay tayong lahat. Walang makain. O, pangako ng Diyos yan eh. O, manampalataya tayo. Pero nagulat naman ako. O, daming blessings. O, mayroon pang pandesal. Ng palaman, ice cream. Talaga naman. May Pizza Hut pa. Kami ni Limuel, grabe blessings namin. Buttered shrimp. Kain kami. Kung nagpururot naman, pambihira. Sabi ko, Brad, ano kayo nakain natin? Bakit ganun na? May Chili's din. Oh, Brad, masasarap pagkain namin. Chili's restaurant. Saka Pizza Hut. Gusto ninyo? Sinabi namin, bumili kami ng Pizza Hut, picturean namin. Gusto nyo? Picturean, no? Picturean namin. Pag picture ngayon, kay ganyan kalaki. Tag 1 real lang. Oo. Tapos yung sausawan parang kamukha din ng ano. Sarap din naman pag hindi na diba? Kakain ka ba? Oh, yung tamis ba? Ay, hindi ka nakain. Tapos pagkain ng mga mikos-mikos. Sarap yan yung paruta. Mikos-mikos ang tawag yan Kaya masarap yan kasi maalat yung kamay ng mga pambihira yan. Yung iba dito pa ginaganon-ganon Ikot-ikotin mo. Pambihira talaga. Videohan mo, ilagay mo sa reel. Maraming manonood, Brad. Magkapira kang inimita. Grabe. Brethren, God deserves the best. Ganito yan mga kapatid. Ang Diyos ay, just give me a few minutes. Ang Diyos ay disappointed for some reasons. Wickedness, tapos we withhold ourselves in giving unto God, and then pangatlo, entangle in war. Entangle in war, ganito yan. Thou therefore, my son, be strong. As a soldiers of God, as a soldiers of the Lord, marching on, gano'n yun. Gano'n yung mga soldier Soldiers of the Lord. Tayo, we are soldiers of the Lord. Be strong in the grace that is in Jesus Christ.
And the things that thou hast heard of me, sabi ni Apostle Paul kay Timothy, among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Ang purpose dito mga kapatid, kaya nanambahan tayo, nagtuturo tayo, that you are able to teach others also. Yan ang end goal natin. Therefore, endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Ang mga anak ng Diyos, wala yung no man that warreth entangled himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Ganito ang ibig sabihin ng mga kapatid. Walang sundalo ng Diyos, walang mananampalataya ng Diyos ba? Na busy dapat sa makamundo and at the same time naglilingkod sa Panginoon. Pag naglilingkod ka sa Panginoon, maglingkod ka. Hindi yung naglilingkod ka sa Panginoon, katulad ng isang sundalo, tapos gusto mong mapurihan ang nagpadala sa iyo bilang sundalo, and at the same time, anong ginagawa mo sa buhay? Dami naman busy ka naman. Bakit ay binuuna mo ang makamundo kaysa Diyos? Yan ang ibig sabihin yan. Magagalit ang Diyos sa atin dyan. Hindi malulugod ang Diyos sa atin dyan. Yun bang naglilingkod ka bilang anak ng Diyos ba, at the same time, wala ka rin sa hulog, na sa mundo ka pa rin. Halimbawa, ganito. Maglingkod ka sa Panginoon, katulad ko, mag-preach ka, mag-teach ka, tapos pagkatapos ng panambahan, andun ako sa diskuhan, magkikita. Yan ang ibig sabihin yan. You are entangled. Para ba hindi ka maka-escape ba, nakatali. Oo. Sa mga mundo, iwanan mo yan, mag-concentrate ka sa Panginoon. Hindi yung doble kara. Sa araw ang pangalan mo, Joshua. Pag sa gabi, nagiging Josie. Pamihira, ibang klase ka. Ano ka ba? Sa araw, pag tuwing Friday, makalangit ka. Ang galing mong mag-preach. Nagtuturo ka. Pagdating ng takip silim, naputol na yung kalaran, lumipad ka na. Ano ka ba? Wak-wak? Ang bihirang wak-wak yan. Ano ka naman kasi, kung nakakita ko si, gumanon ba naman si Kining Gwen Garcia? Pagka ganun, para talagang wak-wak, bro. Talaga naman. Oo. Gulat ako, parang vampire. Oo, nalaman na talaga naman. Oo. Paano kasi, tinitira mo kasi yung Sara Duterte mo kinagalit ka Hindi. Joke lang. No. Mga kapatid, ganyan. Ang Diyos ay hindi malulugod sa isang tao na naglilingkod sa Diyos and at the same time makamundo din siya. Aben, yung asawa mo raw, ang galing ng halik-halik mo, ganito ganyan, malab, ganito ganyan. Nung wala na si Mrs. Itsura nito. Pagdating mo, meron ka na palang iba o ganito ganyan. Malulugod kaya ang asawa mo pag nalaman niya ganyan ka? So, siyempre magsisilo siya. Baka sisilaban niya yung bahay niyo. Oo. Nalala mo, Brad? Sinilaban ng bahay? Oo. Sabi naman, Brad. Ganun-ganun pa kami. Parang mga aso lang ba? Brad, parang may sunog Ano? Lumabas na yung usok, Brad. Brad, nandun sa kabila. Pagtingin, pambira, nagsunog na pala sa bakil. Parang dahilan. Nag-away, Brad, sa babae. Buti na lang hindi yung anak ang sinunog. Wala namang anak Hira. Brethren, what could be the remedy pagka disappointed ang Diyos sa atin? One word. One word. Turn. Turn to God. Turn to God. I will give you one. Moses. Anong ginawa ni Moses? And Moses returned unto the Lord and said, Lord, wherefore hast thou hast thou so evil entreated these people? Why is that thou hast sent me? Paano mo ako pinadala, Lord, dito sa itong mga tao, ito sa mga Israelites? Tapos, paano yung treatment mo? Bakit ka galit? Oh, turn to God and pray unto God. Meditate and pray to God. Ano ba talagang gusto niyo? Okay? Turn unto God. Turn unto God. Use the opportunity to grow in. Disappointed ang Diyos sa'yo. Disappointed ka rin. Use that opportunity to grow in.
Amen ho ba? Yun lang naman. And then, you will see how God will answer. You will see how God will bless. Amen ho ba? I hope you learned something today. Disappointment. Disappointment in life. Let us stand, let us. Oh, Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapaliwanag sa amin. Lord, you are disappointed in us. Kung kami ay disappointed sa buhay namin, mas lalo naman po kayo na disappointed din sa buhay namin. Ang disappointment, O Lord, hindi nag-originate sa inyo, bagkos nag-originate po ito dahil sa kasalanan. But, O God, we do not lose hope. I do believe, and we do believe, that you are a God of forgiveness, you are a God of hope, you are a God of love, O Lord. Salamat, Panginoon, sa Biblia. Kami man ay nagkulang sa aming pananampalataya, nagkukulang kami sa aming paglilingkod sa inyo. Correct us, O God. I-correct niyo po kami, O Lord, sa tamang katuwiran, Panginoon, sa iyong harapan. Pagpalain niyo po mga kapatiran namin, pagpalain niyo po kami lahat. Patuloy mong gabayan ng bawat isa. Patuloy mo kaming tulungan, O Diyos, sa buhay namin. To be straight before Thee. To be holy before Thee. To be righteous before Thee. Pagpalain niyo po kami lahat, ng mga pamilya namin. All these things we thank you in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord. Praise the Lord, let the people rejoice. To the Father, to Jesus the Son, give Him the glory, great things He hath done. Sinong nalangin mo, kapatid? Brother Henry, wala. Let us pray. Heavenly Father, once again, Lord, maraming salamat sa iyong salita. Salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Patuloy mo kami gabayan. Mga kapatiran, hindi namin kasama sa araw na ito. Pagpalain niyo po sa gabayan. Maging kasama namin sa paglilingkod in the next Friday, O Father. Ingatan niyo pong bawat isa sa aming temporaryong paghiwa-hiwalay. Pagpalain niyo po kami at gabayan, Panginoon. Nawa ang salita niyo po ay mababaon namin, O Diyos. Maging kalakasan ng aming pananampalataya. Pagpalain niyo pong bawat isa as we go and face the new week, O Lord, sa buhay namin. Pagpalain niyo po ang nag-birthday, pagpalain niyo po mga pamilya namin, mga trabaho namin, pagpalain niyo po at gabayan. Strengthen us always, O Lord, and bless us. Huwag niyo po kami pabayaan. Salamat din sa biyaya na pagsalusuluhan namin mamaya. Pagpalain niyo po at pagkalinisin. Bigay po kami ng kalakasan. Salamat po sa handa, si Brother Jason, patuloy mo siyang pagpalain at ang kanyang pamilya at ang kanyang. Bless us always, O Lord, and protect us all throughout this week. In all these things we thank you in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Amen, mga kapatid.